Good day mga boss, meron po ditong pinagawa sa aming MI11 Lite. So dalawang piraso po ito at ang problem po nito ay touch not working po. So galing pa po ito ng Ormoc Leyte at pinadala lang po dito sa aming shop upang ipagawa po. So yan po, naipapansin po ninyo, hindi talaga nagta-touch. Kahit itong isa po niya na na-reset na hindi rin po nagta-touch. So common issue na po ito ng halos lahat ng MI11 Lite ngayon ay po talaga mag-touch dahil po ito sa overuse, umiinit na, hindi pa pinapahinga at syempre yung ginagamit na ka-charge at yung mga may hilig sa games, ang lahat po ng tinatamaan nito ay talagang yung CPU kaya nagkakaroon ng problem. Yung iba naman nito ay dead boot issue na kapag na-overheat po sa kakagamit or sa kaka-overuse po nito. So solution natin ito, CPU reballing lang po. So parehas na po natin ito gagawin ng sabay at meron na po ako nitong full tutorial po na naka-upload po sa aking YouTube channel na Gadget Site at meron din po ako nitong uploaded sa aking Facebook page at TikTok po sa mga tutorial ko sa pagre-repair po nito. Pwede nyo po dun panoorin. So ito na po yung dalawang unit na to. Yan, yung isa po nito ay nagalaw na nga po ng ibang technician. Ayan, ininit-init na po nila kasi may mga flux na. Pero hindi pa rin po nila nagawa. Hindi kasi ito magagawa ng ininit lang. So kailangan po talaga dito ay reball po talaga or reballing talagang gagawin para po ma-refresh ang kanyang mga bola. So yan po yung dalawang board niya. So kinat ko na nga po pala ito mga ma'am and sir dahil meron na rin naman po ako nitong full tutorial sa pagre-repair nito. So thank you nga po pala sir for trusting our service po at sa amin niyo po pinagawa itong inyong unit. So ayan po yung CPU. So wala po siyang RAM kasi isang set na po yan. Kasi yung MI11 Lite po, ang RAM at saka CPU ay isa lang po, iisang pyesa lang po yan sila. Hindi kagaya ng Poco X3 Pro na magkahiwalay po ang RAM at CPU. So yan po, nilapat ko na dito yung CPU, itong isa, at isusunod ko na rin itong isa. So pinagsabay ko na po ito kasi isa lang din po naman ang may-ari nito at pareho lang din naman ang problem. So sa mga nagtatanong nga po pala kung merong mabuburang files dito, wala naman po ditong mabubura dapat. Kaso itong isang phone ay nireset na po kaya yung deleted yung mga laman, pero itong isa hindi pa naman na-reset kaya wala pong mabubura dito kasi hardware solution naman po ito, hindi naman po software. So sa may mga ganitong issue po, pwede po kayo pumunta sa amin shop, pwede nyo po yung panoorin at hintayin habang ginagawa po namin. At kung kayo naman ay malalayo kagaya po nito na galing pa po ng Leyte province, pwede nyo po ipadala sa amin dito via LBC po. Pwede lang po kayo sa Facebook page at magbibigay kami ng exact details kung saan nyo po ipapadala ang inyong mga unit. At kung kayo naman ay Metro Manila, pwede nyo rin sa amin ipadala via Lalamove po, basta mag-PM lang po kayo sa amin. So ang mga tutorial nga po pala namin ay naka-upload po talaga sa aming YouTube channel na Gadget Site. So doon nyo po yan panoorin. Subscribe nyo na lang din po para lagi ko yung updated sa mga nire-repair naming unit. So meron din po kaming naka-upload na tutorial sa Facebook and TikTok po. Pwede nyo po kami follow sa aming TikTok and Facebook at syempre sa YouTube po. So yan lang po ang ating mga ginawa ngayon. Puro CPU na po talaga ang mga problem ng mga unit na to. Hindi lang dito sa MI11 Lite pati sa ibang mga model, ibang mga brand. So mga CPU na po talaga ang tinatamaan. So ito po, tapos ko na ito ma-reball at nailapat ko na rin dito sa board niya ang kanyang CPU. So assembly na po natin ito, ibalik na natin sa kanyang housing or frame para matesting na po natin kung working po ang ating pagre-repair nito or pagre-reball. So itong isa muna kinabit ko na po dito, then sunod naman natin tong isang board, ilagay na rin natin sa kanyang frame. So ito nga po pala, kahit i-testing nyo po ng ibang LCD, basta CPU ang tinamaan, hindi po gagana yan kahit magpalit pa kayo ng ilang pirasong LCD hanggat CPU ang may problem, so hindi talaga gagana. Pero syempre sa mga gusto sumubok, mas maganda mag-testing muna kayo ng LCD bago kayo mag-reball ng CPU. May iba kasi na LCD din talaga ang problem. Pero itong dalawang unit na to, na-testing ko na po ito at CPU talaga, confirm na CPU ang problem kaya ni-reball ko na. So yan, i-power on na po natin itong MI11 Lite na to, no? So testing natin itong isa kung mag-on pa. So yan, nag-on pa po. Then ito na may isa, power on po natin. So sabay ko na po ito ginawa dahil nga iisa lang naman ng owner at same problem lang naman. So yan, pinagsabay ko na para pareho lang din sila matapos, para maipadala ko na rin po agad sa owner at magamit na po nila. So yan lang, voting na po ng MI logo at yan po yung isa, ite-testing na po natin ito kung magta-touch. So pareho pa naman silang buhay yan, nag-touch na po yung isa, then ito gumana na rin po. So yan, napapansin po ninyo, working na po ang kanyang mga touch nito. So pag sinabing reballing, wala po tayong papalitan mga pyesa dito, tayo po yung magre-reball lang. Kung napansin nyo sa video, reball lang, and then ibabalik natin yung CPU. Pero syempre ito kasi yung video na to ay nakat ko na po ito sa kadahilan ng meron na po ako nitong full tutorial na naka-upload po sa aking YouTube channel na Gadget Site. So yan, working condition na po ang kanyang touch, pwede na po magamit ulit.
At yun lang po ginawa natin ngayon mga ma'am and sir. MI11 Lite, touchscreen not working, 2 pieces. Repair successfully via rebolling CPU. Thank you and good day to all of you. PM lang po kayo sa amin kung meron kayo papagawa. Thank you.